Ang tagal na sa akin itong mga Bond number 9 na perfumes ko. So, isi-share ko sila sa inyo today. Bago tayo mag-umpisa, yung nasa face ko is itong Tom Ford na Architecture Soft Matte na Foundation, and yung nasa lips ko is itong MAC na Gingerella Powder Kiss 894. So actually, 5 bottles lang naman yung meron ako nitong Bond number 9 na perfumes. 5 bottles pa lang. Kasi medyo may kamahalan sila. Hindi ko naman sila kinokolek. Nagkakataon lang na once in a while may nagugustuhan ako sa kanila. Yung 2 dito, nagamit ko na. Yung 3, actually hindi pa. Pero naamoy ko na sila sa store. So, in some way, parang may pagka first impressions yung 3 dito. Pero yung 2, medyo mas madidescribe ko naman ng maayos kasi nagamit ko na. So, unahin ko na tong sikat na sikat sa kanila is itong Greenwich Village. Ito siya, guys. Ito nako-compare to kay Baccarat Rouge 540. Pero para sa akin, mas parang fruity, mas youthful, mas parang iba yung creaminess niya. Para siyang Baccarat Rouge 540 na nahaluan ni Burberry Her na Eau de Parfum. Parang ganun yung yung timpla niya for me. Baka isipin niyo hindi ko gusto si Baccarat Rouge 540, no? Kung saan-saan ko lang kasi talaga siya naaamoy. And ang dami ng copies nun. Pero may mga copies si Baccarat Rouge na gusto ko. Okay, like si Zara or si Dua na Casino Royal Nights. Gusto ko yon. Si Burberry Her kasi, even though nako-compare siya kay Baccarat Rouge 540, to me kasi parang mas fruitier yun eh. So, medyo iba siya ng konti. Hindi siya yung parang white sugar kasi yung dating sa akin ni Baccarat Rouge 540. Hindi siya yung white sugar na white sugar. Ito parang combination ng dalawa. And ang ganda, parang ang feminine ng timpla nito. Si 540 kasi, unisex. Sa akin, may pagka-feminine siya. Kasi parang si Burberry Her, to me, ang feminine kasi nun. And I don't know, pag naaamoy ko siya, nakaka-happy siya. Next is itong Highline. Ito kagagamit ko lang nito eh, kaya naalala ko pa yung amoy niya. This is green. Kung mahilig kayo sa mga fresh and green na perfumes, yan, bagay siya. Para sa akin, unisex siya. Nakaka-happy and maganda siya pag summertime. Para talaga siyang amoy grass na may konting lemon. Nung una ko tong naamoy, ang iniisip ko, parang may pagka-amoy shampoo siya. Pero meron pa kasi akong i-mention dito na perfume na yun talaga mas amoy shampoo siya. Pero ito slightly. Pero the more na nagagamit ko siya, hindi siya amoy shampoo eh. Yun lang yung unang pumasok sa isip ko. Pero actually, may pagka-amoy hairspray siya. Ganun yung dating niya. Pero ang bango niya, guys. Ang fresh, ang daling gamitin, ang daling hilain. Kung gusto ninyo ng perfume or first bottle ng perfume from Bond number 9, ng parang unisex talaga. Kahit sino sa bahay, any age could wear kasi nga ang mahal nito, i-try ninyo tong Highline. Next is itong Nolita. Ito, shampoo ito. Ang una mong maaamoy sa kanya pagka na-spray mo siya is amoy yung shampoo na Sunsilk. And also, may pagka-amoy. Nako-compare kasi siya kay Victoria's Secret na Bombshell. Mas maganda yung timpla nito. Mas parang, sa naalala ko, may something parang sharp and screechy doon kay Bombshell. Dito wala. Mas, ayun nga, mas maganda yung pagkakagawa sa kanya. And may pagka-juicy siya. Meron kasing tangerine ata sa top notes nito. Kung gusto ninyo yung parang mga, ang energetic ng dating na parang shampooy, clean na klase ng perfume. Maganda to. Okay siya for everyday. Okay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Safe din siya na Bond number 9 na perfume. Pero para sa akin, parang ang feminine kasi nung dating niya. This is Nomad. And ang ingay-ingay nito sa social media nung parang nag-umpisa ng sumikat si Bond number 9. Ang sexy nito, guys. Para sa akin, pang date night, pang gabi ng lakad, or yung let's say mga very special na occasions na nasa ballroom kayo, naka-gown kayo, yung mga ganon, unisex siya. This is vanilla or combination of vanilla, amber, and oud. So na-imagine nyo na kung gaano siya ka-thick, ka-heavy, ka-sexy. Parang feeling ko pag in-spray ko siya, tag-isa dito sa neck, tapos dito sa wrist, sa kamay, okay ka na kasi malakas siya. Pero syempre, pagka nasa malamig kayong weather or nakamalakas na aircon, pwede nyo siyang ipaligo. You just have to be careful lang kasi may mga taong hindi masyadong gusto yung sweetness, woodiness ni oud and also ni vanilla. Pero kung wala pa kayong sexy na klase ng oud na pang-date na perfume, or let's say, ikakasal kayo, kailangan ko amuin ulit. Iniisip ko kung maganda siya as parang pabango ni groom eh.
Pwede rin naman, pero mas napipicture ko sa kanya si bride, tapos gabi yung wedding, tapos yung motif, let's say, hindi siya naka-white na gown, or parang party na lang nung wedding, na hindi naka-white yung gown, tapos ito yung gamit na pabango, ganun siya. I hope na describe ko ng maayos kung gaano siya ka-sexy. In some way, may pagka-dark, hindi naman siya dark na dark, pero talagang maganda siya paggabi, parang ganun. Kung nasa abroad kayo, tapos malamig yung weather, gagamitin nyo siya, lulusot naman, pero mas bagay siya pagka yung medyo mas importante yung lakad. Sa office siguro, yung mga boss, yan, bagay siya sa mga boss kasi mag-iiwan to, I think, feeling ko, ng scent trail. Ganun kalakas yung dating niya. Mag-iingat lang kayo kasi syempre pag sa office, pag sobrang malakas yung perfumes na ginagamit nyo, may pwede kayong ma-offend na tao, sumakit yung ulo, sumama yung pakiramdam. Alam nyo na ibig ko sabihin, guys. Last na bottle, this is Madison Avenue. Eto, wag kayong mapuput off. Pag in-spray nyo siya sa store, lalong-lalo na sa parang unang yung burst nung spray niya. Parang feeling ko kasi, yung patchouli kasi, maaamoy mo kagad and pwede kang maput off. Pero bigyan mo siya at least 5 minutes. Gaganda siya, guys. Para sa akin, may pagka siya sweet, fruity sweet. May pagka-dark siya, pero okay siyang gamitin kahit nasa daytime. May pagka-rebel yung dating niya. Alam mo yung, kunyari sa school, meron kayong classmate na kakaiba siya. Hindi siya gumagaya sa lahat. Pero ang lakas ng dating niya, ganun siya. Ganun yung dating niya, guys. Maamoy mo sa kanya yung rose, meron din siyang jasmine, pero kahit na sabihin na nating malakas si patchouli, ang ganda nung halo dun sa mga notes. And meron siyang green apple. Sa mga laging nanonood sa akin, alam naman ninyo na gustong-gusto ko yung mga perfumes na merong green apple kasi parang nakakaganda siya ng mood. Hindi siya sweet, may pagka-sour siya, pero fruity siya at the same time, pero hindi siya yung parang nakakaumay na klase ng parang fruity na perfume. Para siyang version ni Coco Mademoiselle, na si Coco Mademoiselle medyo mas parang pa-girl. Ito yung mas pasaway na version ni Coco Mademoiselle. Ang flirty kasi nung dating niya, pero uulitin ko, guys, yung initial na spray, merong note na ang pangit, hindi mo maintindihan kung ano yung inaamoy mo, pero give it mga 2 to 5 minutes, mawawala yun, tapos mas lalo siyang gaganda. Ito yung sa kanilang 5, nagulat ako. Kasi the more na tumagal siya sa skin, the more na parang mas naging interesting siya kasi kakaiba siya. Nababasa ko sa ibang mga reviews, para sa kanila ang mature nito, amoy grandma daw, pero hindi ganun yung naaamoy ko sa skin ko eh. Ang flirty, ang fun, rebel, she enjoys life, na-enjoy niya yung youthfulness niya. At the same time, ang linis niya pa rin. So, ayan na, guys. Sa 5 bottles na meron ako, unahin nyo tong spray, unahin nyo tong i-try, si Madison Avenue, para maintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Well, hopefully, ganun din yung maamoy ninyo, ganun din yung maging, sabihin na natin, chemistry niya sa skin ninyo. The more na tumatagal, mas nagiging interesting siya. Pero lahat ng bottles na to, na meron ako as of the moment, gusto ko sila. Ang mahal lang talaga nila, guys, kasi minsan iisipin mo, may kaamoy naman na ako mas mura, bakit pa ako bibili nito? Pero kasi yung quality niya, mas maganda, mas tumatagal sa skin. And alam mong mas okay yung mga ingredients na ginamit. So, ayan na, guys. Alin sa brand na to yung gustong-gusto ninyo? Mag-comment nga kayo below, guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!